Network Entertainment. Alam mo na yun eh. Ewan ko kung ako lang nakaka-relate pero alam mo yung box ng SM? Yung maliit na box na parang cardboard. Naalala mo ba yun? Di ba? Usually sew-in yun or box na cardboard. Pag ganun yung binigay sa'yo, inaalog mo yung bata ka eh. Pero pag ganun yung box, di mo naaalugin eh. Wala mong tunog ng medyas eh. Di ba? Ang tunog ng medyas pag pinakinggan mo yung medyas na binigay ng ninong mo, parang sinasabi niya, hindi kita ganong kamahal. Parang ganun yung sasabihin ng medyas pag inalog mo eh. Parang napilitan lang akong kuning ninong eh. Ayoko nga maging involved talaga sa childhood mo eh. What is your Christmas? Diba? Anong Christmas mo? Yan ang title ng ating episode ngayon, di ba? Welcome to Intellectual Wall Podcast. Ako si Victor Anastasio, isang stand-up comedian with Comedy Manila. At minsan may mga behind the scenes lang kung paano ba nabubuo yung jokes, ano ba yung mga pinag-iisip ko, ano ba yung pinagkakaabalahan ko, di ba? Ano ba yung mga gusto ko ikwento na pag kunento ko sa bahay o kunento ko sa partner ko, mga kaibigan ko, titignan lang nila ako na parang ang daldal nitong taon to ha. So maraming salamat sa mga nakikinig ng podcast ko para kayong talk therapy. Para kayong, may sketch kasi sa SNL eh. May sketch sa SNL na para siyang dog park pero para sa mga lalaki. Ganda nga ng concept eh. Hindi ko maalala yung title pero parang Dog Park for Men SNL. Hanapin nyo. Na yung mga lalaki, pag uwi nung, medyo may profundity din yung sketch eh. Kasi parang yung mga lalaki sobrang lonely dahil hindi tayo mahiling mag-usap na naiipon. Tapos natatambakan natin, nadadampan natin ng information yung mga partner natin. Yung parang yun nasa sketch, may darating na babae, tapos yung lalaki parang, did you know that Vin Diesel is ganyan and everything? Did you know that in the medieval times? Tapos parang gumaganyan lang yung babae. Oh, it's okay. Tapos sabi nila, there's now a dog park for men. Tapos meron parang dog park nga na naka-fence, tapos may mga lalaki doon, nag-uusap lang sila. Ano ba si Vin Diesel? Ganon. Oh, talaga? Oo. Tapos ganyan Tapos may mga introvert dogs din. Tapos nagko-comment yung mga wives nila na parang, he really found his best friend here. So parang ganun yung podcast sa akin, yung mga kung anong lang naiisip ko. Na parang si Jeff na lang titiis, yung producer, yung manager natin. Siya na lang titiis na mga pinagsasabi ko. Pero naisip ko yung ano ba yung Christmas para sa'yo. Kasi ngayon, nagsistay ako sa bahay ng parents ko. Nandun pa yung mga Christmas decoration. Swerte ako kasi lumaki ako na unang-unang Pinoy. Putya, September pa lang Christmas na di ba? Tapos mabibreak lang siya na November. Parang puro Christmas decor. Ganun ka walang patience yung Pinoy alam mo? May Christmas decor na September, yung mall. Tapos, for 1 week, si Santa Claus magiging pumpkin. Di ba? Yung reindeer magiging bungo. Magiging Halloween na sandali. Masabi lang. Tapos babalik na yung Pilipinas sa Christmas. Pero ako pag narinig ko ng Christmas song, nagiging parang joyful na yung pakiramdam ko. Kasi isa rin yung sa reason di ba? Parang dami ko na sinasabi. Sabi sa inyo dami ko talagang gusto. Daldal ko talaga Paborito ko kasing nabasa dati. Hindi ko alam kung college to yung thesis, antithesis, synthesis. Para may thesis ka, may kukontra, tapos magsasama yung dalawang yung magiging synthesis. Di ba parang ako yung mga lalaki sa dog park Narinig yung diba? So parang nagsimula ako very religious. Ateneo Catholic kid. Tapos parang nagrebelde ako doon. Diba? So parang naging akong parang walang Catholic values, which is hindi rin maganda, na hindi maganda yung nangyari sa Pasko. Tapos naging ngayon, parang bumabalik ako dun sa, okay, baka okay lang maging onting, alam mo yun, hindi masyadong atheist. Kasi may mga atheist na mas religious pa sa mga religious. Guess yung sinasabi ko, hindi sila niniwala sa Diyos, pero yung belief nila na walang Diyos, putya parang kino-convert ka rin. Di ba pareho lang yun? Parang opposite ends of the spectrum rin. Na parang, ba't mo ako kino-convert? Hindi naman ako, alam mo yun, parang ganun din yung, nagko-convert sila, meron silang Diyos na science. Alam mo yung science? Yan. Science talaga mathematics. Meron yung video sa YouTube na pinuprove na yung mathematics. Dami ko sinasabi, para akong
parang promil kid na imbis na promil, shabu yung nasa nasa baso. Hindi ko pinapromote ang illegal dito, ano. Yun lang yung sinasabi ko na parang akong promil kid. Pero ano yung sinasabi ko? No, na parang okay lang din na may onting religious kasi parte yun ng humans di ba? Parang meron talagang spiritual something. So ayoko maging atheist kasi parang pag atheist ka, bawal ka na magpasko. Si Santa na lang yung, wala na yung story na andun si Mama Mary tsaka si Joseph, di ba? Nangangabayong ganun. Nangangabayo sila, tumitingin sila sa mga 5-star hotel. Wala na dyan! Hindi ko alam kung tama yung Bible na nabasa ko, no? Pero yun. Tapos di ba, yung, parang sabi nga nila, maganda rin kwento di ba? Silent Night, Holy Night, ang ganda ng pakinggan ng kwento. Di ba? Parang, ibang Pasko yung ho 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 Merry Christmas versus yung iisipin mo sa painting no. Yung Pasko yung Merry Christmas ni Santa Claus para siyang red and green and gold. Yun yung palette niya Parang ito yung background. Tapos yung Christmas naman na Jesus and the Shepherds, parang siya mga muted blue, parang painting siya white. 'Di ba? Parang ibang mentality rin yun. Tapos naiisip ko yung kanta ng yung Apo Hiking Society na Himig ng Pasko. Parang ganun lang chill lang. Himig na Pasko'y diba? Parang post-Christmas kasi so hindi ko pa ma-let go So swerte ako na ganun yung childhood ko na may Santa Claus, diba? Parang, may gift si Santa Claus Tapos naisip ko, doktor ba si Santa Claus? Baka si doktor kasi hindi ko maintindihan yung sulat. Dear Mike, ano ba? Hindi ko maintindihan yung diba? Hindi ko doktor din ba si Santa Claus? Parang yung parents ko kasi yung, ano ba to? Chinese ba siya? Bakit parang Chinese yung nakasulat dito Chinese ba ito? Lumaki ako na may gift kay Santa Claus. Alam mo yun, Noche Buena, dapat nandiyan yung buong pamilya. So, yun talaga yung Pasko. And sa mga taong may holiday depression or ayaw nila yung Pasko, masyadong stressful. Yun yung tanong ko parang ano ba yung Pasko para sa ibang tao? Feeling ko lahat ng tao may Christmas Katulad nung nararamdaman ko pag may Christmas lights, parang, oh shit, nostalgia, alam mo yung hanggang hating gabi, pagdating mag Noche Buena, giving of the gifts na. Tapos may license kang mag-stay up late, manonood lang kami ng sine. Nung bata pa kami, magre-rent kami ng Aka Video. Aka Video! Hindi yun yung jingle, pero di ba? Nakaka-nostalgia. Rent ka sa Aka Video ng VCD. Lumalabas edad ko no? Rent ka ng VCD. Tapos nakikita ko sa Instagram yung days between Christmas and New Year. Special days yun. Hindi binibilang calories. Hindi mo alam kung anong araw na. Mystical. So parang ano ba yung Christmas? Na hindi ko sinasabing perfect yung Christmas kasi katulad ng pamilya, wala namang pamilyang perfect, di ba? Meron din, lahat may family issues na nag-aaway-aaway during, di naman lahat nag-aaway-aaway, pero di ba, nag-comment na sa TikTok yung ito ang pinag-aawayan namin, nag-aaway-aaway ang mga, hindi ko maayos. Basta sa TikTok, nagitaw-tawan-tawa ako. Parang, nag-aaway yung mga pamilya nyo sa pagmamanahang lupa. Tapos, ito yung lupa. Tapos, parang ipapakita nila sa TikTok na parang maliit lang na may barang-barang. yung parang ganun, lahat may family issues, di ba? May drunk uncle. So, hindi perfection yung, hindi naman to. Yung Christmas sa akin, hindi siya parang stand-up set ko. Yung stand-up set ko kasi yun yung perfection Speaking of that, March 22, Alabang. Kung wala pa yung tickets, tickettome.net or punta kayo sa Instagram ko @Victor Anastasio, TikTok @Victor Anastasio. Yung link ay nasa bio. Manood kayo nun sa Alabang. Yun ang iba yun Ibang, it's a different beast. Yung stand-up set ko doon. It's a different beast. Yung Christmas is also joyful but not as perfect. Diba? Pero yun nga sobrang special ng Christmas sa akin, luckily, dahil sa magulang ko at sa pamilya ko na ganun yung ginawa nila. Pero kung hindi nga ganun yung Christmas, feeling ko lahat ng tao may ganun birthday, yung iba Halloween, sobrang excited sila sa Halloween. Diba? Kanya-kanya rin Tapos, ewan ko, yung iba Olympics, diba? May pinunta ako ng film class dati, pag maglalabas ng movie si Quentin Tarantino, parang Olympics sa kanila. So may mga ganun kanya-kanya tayo no? Na and lahat yan, ikukwento ko at matatawa kayo sa show sa March 22 sa Alabang, stand-up comedy. Nako, kung silent listener ka lang ng podcast, you're missing out on the live.
Yun na nakalimutan ko i-post, no? May mga nagko-comment at may message kasi sa akin na, ang galing ng stand-up. Parang testimonial, no? Gawin ko nga yun. So, yung Pasko sa akin para siyang sanctuary, di ba? Nandun ka sa childhood home mo, andun ka uli with your parents, with your siblings, or kung sino man yung mother, father. Pangit pakinggan ng mother, father, no? Who's your mother, father? Huh? You look like a mother, father? Parang andun yung ako, uncle mo, or kaibigan mo. Tapos yun pa, di ba? Kasi sa edad natin, mostly naman younger sa akin na onte, na parang busy na kayo, may anak na yung mga kaibigan mo, may pamilya na, and alam mo yun, nagta-tighten up na yung mga circle nila. Parang sa Christmas na lang kayo may excuse mag-reunion. Tapos pag magkakasama kayo, kahit presidente ka na nag-reunion kami ng mga high school classmates ko na all boys. All boys. Saya. Ang saya kasi naalala ko yung isang kaklase namin, nagdala na naglabas ng condom. Parang po siya, ano yan? Okay, kami na ng condoms. Siyempre, nag-joke lang siya, pero alam niya all boys hangout, tapos parang naglapag lang siya na, baka lang. Hindi natin alam. Pero yun parang pag nagsama-sama kayo ng high school friends nyo or family, magkakapatid, di ba yung mga kapatid ko nagmamasters o attorney, doktor. Pero pag magkakasama kami, yung mga gifts namin, mga laruan, alam mo yun, parang equal uli lahat. Ganyan din pag nagkakasama kayo ng mga friends nyo na parang yung lawyer mo na kaibigan, na doktor mo na kaibigan, parang putya, nagbubukas ng tao to, nag-o-opera parang ito yung classmate namin kumakain ng chok. Di ba may ganun kayong, mayroon talaga akong classmate ng grade school, kumakain siya ng chok, tapos maputi siya. Oo, di ko alam kumakain siya ng chok. Di ko alam kung nasa na siya ngayon. Anyway, yun parang pantay-pantay lang lahat. Di ba yung exchange gift nyo, parang nag-aagawan kayo ulit. Di ba? Okay naman yung kita nyo, pero walang gusto magbayad sa bill. Yung parang di ba? Naalala ko nung nasa bangko pa ako, may client call kami nung barkada ko naka-work ko. Mga taga-Lasal po siya. Kasi Ateneo kami, di ba? Sa tingin ko, yung mga Lasal, yung mga Ateneo, sabi lang mayaman, sosi. Pero feeling ko ibang, yung mga Lasalista mas mas business So mas yumayaman. Tingin ko ewan ko kung mali yun. Malayo ng Atenista. Kasi parang Atenista yung client call namin. Tapos nagkukwentuhan kami na parang boss na siya Boss na siya ng isang bangko, head na siya. Sabi namin, darating ba yung point na na may magsasabi na ako na sasagot nito. Tapos sabi niya, parang hindi. Pagkasama ng barkada mo, parang high school ka uli na, kumain ka ng okra. Tinan mo, kumain ka umorder ka ng okra tsaka pinakbit, di mo babayaran. Kasi parang ang gulo ng kwento ko, itong Atenistang to, parang nagko-compare siya nung isang Lasalista na magkano na raise nyo sa alumni homecoming. Yung mga Atenista parang procrastinator, wala pa masyadong naipon. So parang finifish nila yung mga Lasalista na, di ba, may sinagot yung Lasalista. Sabihin natin, for example, 4M. Ganon. 4 million. Tapos sabi ng Atenista, kayo, mga ganun din. Parang ayaw nila umamin. Pero, yun lang, masaya pag Christmas na, alam mo yun, parang, pantay-pantay kayo uli lahat. Parang magkakaibigan lang uli kayo. Tapos hindi nga siya perfect. Parang siyang breath of fresh air, tapos malamig pa. Magaling din yung kaimbento ng Christmas, Kudos. Sino ba nag-imbento ng Christmas? Di ba? Hindi naman si Jesus, dahil hindi niya naman ewan ko may nag-imbento ng, feeling ko like, may event promoter. Di ba? Parang siya Supangan, gano'n. Siya yung sikat na, si siya Supangan. Parang buo siya ng event around Christmas Kasi si Jesus humble guy lang siya Alam mo yun? Hindi naman siya nagbigin ng tradition na big party yun sa kanya I imagine yung mga birthday ni Jesus parang nangingisda lang sila, gano'n. Tapos kumakain lang sila ng fish tsaka bread. Alam mo yun, wala silang Noche Buena na parang, wala silang salubong. Kasi feeling ko maaga natutulog si Jesus, no?
Kasi nakakapagod din siguro mag-miracle. Di ba? Parang, dami ko napagaling today. Di ba? Parang, bukas na ako mag-Netflix. Feeling ko lang So hindi ko alam kung game siya sa, although umiinom naman siya. So hindi ko alam kung nagsalubong party sila. Kasi yung unang Noche Buena no? Kung nagsalubong party si Jesus. Nagsalubong party siya. Yun yung unang Noche Buena. Tapos nag-opening of the gifts. Myrrh, gold. Hindi ko alam. Basta magaling lang nag-inventa ng Christmas. Para lang siyang pos, di ba? Naalala ko nung nasa bangko pa ako noon, yung huli kong 9 to 5 job. Wala na masyado nagte-trading Kasi sa ako noon bangko, treasury. Wala na magte-trading masyado. Manaka-naka na lang. Tapos pupunta ka sa office para magbalot ng mga planner, mga birthday gift, mga gift mo para sa clients. Tapos nagpaplano kayo ng birthday, Christmas party. Tapos makikita mo nandun sa labas, may mga nag-rehearse na ng gano'n. Makas Di ko alam kung ano restaurant yun. Di ba? Makikita mo na, ang saya lang na yun yung, and I think yung pinaka-importante sa akin kung bakit sobrang gusto ko yung Christmas, para siyang symbolic na meron nga akong gustong Christmas song. Hindi ko maalala. Basta parang lahat lang ng importante sa buhay mo, nakikita mo pag Christmas season Barkada mo, yung iba workmates mo dati, tsaka syempre pamilya. So parang nabubuo at the end. And para siyang hininga na, alam mo yun, we made it through the year. Diba? Na magkakasama tayo. Ang daming challenges nung taon na to, ang daming victories. And ito, sineselebrate natin with queso de bola. Diba? Sineselebrate natin with, ano pa ba? Sa amin kasi, lugaw lugaw. Hindi ko alam saan, pero kung ano yung Christmas mo, di ba? Parang, I guess may ganun. Yung iba birthday nila na, okay, meron na namang isang taon. O Halloween. We made it through the gruesome year. Ganyan, di ba? Tapos, ang importante rin sa Christmas, wala pang ito yung joke na hindi gumagana live. So, dito ko lang gagawin na parang, hindi ko lang kung makakancel ako. Joke lang to, no? Close naman kami ni Jesus. Parang, kaya, di ba yung Christmas Eve, hindi makahanap ng sina Joseph tsaka Mary. So, naisip ko, joke lang to kaya pala sila virgin kasi si Joseph hindi magaling maghanap ng motel. 'Di ba? Sa Nazareth kung sa Pasig ang dami. 'Di ba? Kung sa Pasig kung sa Pasig sila nag-camel, ang dami. 'Di ba? Marami po bakante dito. 'Di ba? Hindi sila nahirapan. Tapos X-Men room, imagine mo 'yun. May X-Men room. So imagine mo yung Belen kung parang blasphemous na 'to. Joke lang naman to. Ika ni Bill Hicks, kung Katolika ka, di patawarin mo ako. Imagine mo X-Men room, ang lupit ng Belen. Imagine nyo yung Belen. Di ba? Ito nga pala yung Three Kings. Ito yung Shepherds. Ito si Gambit. Tsaka ito si Rogue. Malayo si Rogue kay Gambit kasi pag ginawa ka niya si Gambit, mawawala ng powers. Di ba? Ang ganda ng Belen. Anyway, hindi ko magana yung joke na yun. So, baka tumatawa ngayon si Lucifer. Pero yun lang. Napaka-special ng Christmas sa akin. And yung Christmas episode ko kasi was about healing through porn. So parang pagbukas nyo ng Christmas nyo, bakit tayo Jacolero? So parang bawiin ko naman yung Christmas episode ng post-Christmas episode. Yung pamilya ko, bumabawi pa lagi. Bumabawi pa na. Ano ba tawag doon? Nagbabargain pa kasi tapos na yung Pasko. Okay lang, iiwan natin yung Christmas decor kasi may New Year pa. Yun yung masaya sa season na yun di ba? Yun lang yung 1-2 punch of holidays Yung 1-2 punch of holidays. Christmas, New Year. Di ba pag bata ka, may summer break, isa lang siya parang isang malaking blur kasi mainit, disorganized, saan ka sa summer vacation, di natin alam. Pero yung Christmas, wala kang pasok, tapos may masayang Christmas, tapos na yun. And then, meron pang New Year. So, parang siyang 1-2 punch ng holiday. Parang, happy. Diba? Kaya sayang Christmas. Tsaka, yun nga, nagbabargain pa yung pamilya namin na, okay, tapos na New Year. May Three Kings pa.
Diba? Usually mga January, January 6, January 7. Sa Three Kings na natin yung ibaba. Diba? Kasi ang saya lang talagang tignan ng mga Christmas decor. Diba? Maalala mo yung mga ibang Christmas na, yun nga. Diba? Minsan, nagtrabaho pa ako nun sa Philippine 7 Corporation, which is 7-Eleven. So, nag-duty talaga ako sa mga store. Nag-duty talaga ako sa store. So, mamimili ka kung mag-duty ka ng Christmas o New Year. So, mag-duty. Ang plus nun, syempre, sa batas, pag magtrabaho ka, may double pay. Double ba? I think double pay or 2/3 or something. 50. Double pay, di ba? Pero hindi mo makasama yung pamilya mo. Pero ang maganda nga sa 7-Eleven, and I guess yung iba, pwede ka mamili kung mamimiss mo ba yung New Year or Christmas. So, may mga ganong times pa na uuwi yung kapamilya mo na naka-uniform pa or di ba? Yun lang, masaya lang yung Christmas and kung hindi masaya yun sa'yo, feeling ko meron ding ibang ganun sa buhay mo na ewan ko kung magta-travel ka abroad or pag bumili ka ng bagong sasakyan. Hindi ko alam Hindi ko alam kung ano yung ganun sa inyo Pero yun nga kaya special yung Christmas sa akin kasi ang daming challenges ng taon and ito, nag-aano na naman ako ng 2-star objective sa podcast ko, which is yung Alabang Show ko, March 22, Insular Theater. And second ko, saka na natin i-promote yun at i-ano yun sa Quezon City naman, sa Irwin Theater. So yun, nagpaplano na naman ako. And then pag na-achieve yun, mag-celebrate ka with family. And hindi siya, mag-celebrate ka. Health is wealth. Ika nga, di ba? Gagaya na sinabi ko sa past 2 episodes ko na parang naging medyo health. Di ba? Kasi stand-up comedian, 1 oras ka nakatayo. Yun ang inalala ko na ito, naka-brace pa rin ako. Naka-brace pa rin ako dahil sa surgery and pinractice ko nakaupo. 1 hour muna. Ang sakit na. 1 hour, ang sakit na umupo. Tapos okay. 2 hours. Okay, kaya na. And then sa tayo, ganun din. Hanggang sa dapat 1 hour na nakakapaglakad ako. So, importante talaga na may physical rin yung stand-up syempre. Di ba? Na kailangan high energy ka. And yun nga, isa-celebrate nyo yung end of the year na magkakasama kayo and very special siya. Hindi lang magkakasama kayo na healthy kayo. Dahil sabi nga ng nanay ko, as I said sa past 2 episodes, huwag mong tipirin yung health. Ang dahil mga nagbebenta dyan ng online. Diba? Di naman sinisira ko yung negosyo nila dahil may mga legit din naman. Pero, hindi tayo sure. No? Kaya buti na lang, merong Facebook ng suwabe. Suwabe na! Yan i-message nyo lang sa FB. Ferncy Bagwis. Diba? Para siyang term sa sales rally Ferncy Bagwis! Dug, 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 dug. At i-message nyo rin na iFern health opportunities. Smart na. Talagang intellectual no? So, diyan kayo makakuha ng mga legit na swabe, no? Akala nyo wala lang, no? Ano po siya, no? Pag-usapan natin yan kasi kami ni Jeff, podcast manager, nag-uusap na kami ng naging TikTok live selling, no? Ano ba sinasabi ng live seller? Mine tayo dyan, mine. Pero sa panahon talaga ngayon, kailangan talaga yan pinag-uusapan namin ni Jeff. Pucha, ayun nga, di ba, holiday eating. Pucha, may uric acid yan sa pamilya namin. And hopefully, luckily wala kaming diabetes. Pero may rin ako, pre-diabetic na rin yung sugar ko. Kinakwento ko yan sa podcast. High uric acid, higher than average, and then cholesterol. And apparently, just coincidence, hindi ko plinano to, no? Hindi siya nag-message sa Telegram group kung pwede ba ako magpadala. Tapos sabi ko, message niya ako privately. Tapos nag-usap kami. Hindi nangyari yun. Talagang nagkataon lang na lumabas siya out of the blue. Sobrang organic. Sabi niya, yung may mga Fern C, meron ding Fern D. Okay? Sabi niya ganun. So parang yung vitamin D, okay raw yan sa nakakatulong sa uric acid. Sabi naman, what a coincidence. Nakakatulong sa uric acid, nakakatulong sa blood sugar, and nakakatulong din sa cholesterol. So parang, wow, ang galing. Di ba? Tapos sa mga babae rin, nakakatulong daw sa PCOS and hormones. Sabi ko, saktong may dala ka. Coincidentally.
Sabi niya, oo nga eh. And meron din akong dalang toothpaste. Sabi niya, ano kami dalang toothpaste? Bad breath ba ako? Hindi ko alam. Basta nagdala rin siya ng toothpaste. Sabi niya, sinasabi yata nito, bad breath ako Pero hindi. May silver yan. Alam niyo, nung panahon ng mga cowboy, yung gatas nila, nilalagyan lang ng silver coin. Kasi antibacterial. Sabi sa inyo, para ako nasa dog park ng mga lalaking maraming random trivia, no? So may toothpaste yung pinadala. At saka sabon. So meron din sila sabon. Pero hindi. Totoo. Ito na yung flagship product nila. Sinabi sa akin nga na nakakatulong daw sa uric acid sa blood sugar. And kung gusto niyo magtanong, ito nga, sinabi ko yung Facebook nila. And sumali kayo sa Telegram group dahil meron tayong doon, healthy communication. And literally, may health na rin tayo doon. Magbibenta ng vitamins. Na legit. Tapos, sakto sa akin, meron din calcium. Di ba? Dahil, nung naputol yung tendons ko, apparently, may sumamang buto. So, luckily, kasi mas mandali raw maghilang bone to bone kaysa tendon to bone. So, kailangan ko ng calcium. Meron din sila calcium. Tapos, ang maganda dito, milk, yung galing daw sa totoong gatas. So, tinanong ko, breast milk? Sabi, breast milk ng cow. Okay. Breast milk ng cow. So may calcium din sila. And of course, Fern E. Alam na natin yan for skin. Ito raw yung mga rin-recommend ng, hindi ito mismo brand pero rin-recommend ng DOH during the pandemic. Vitamin D, Vitamin E. So meron silang recommendation. And then ito pa yung multivitamin lang yung B12. Iniinom ko talaga tong vitamin D Kasi sabi ng mami ko, na doktor, ironically, ang araw sila pa sa Pilipinas. Pero dahil mga city boy tayo, hindi tayo naarawan. So, kailangan natin ng vitamin D. Labo, no? Sa Pilipinas, may deficiency ng vitamin D. Sa Pilipinas, na napakaraming araw, wala TikTok tayo ng TikTok sa loob So, vitamin B naman, para sa nerve health. Ano pa ba? Ano pa ba vitamin B? Nakalimutan ko na. Nag-briefing kami sa labas. Hindi kami nag-briefing parang nag-usap lang kami kwentuhan. Vitamin B for energy, enhancement, memory, di ba? So, hindi ako nag-B12. Hindi ako nag-B12 kaya hindi ko naalala. Sabi niya, minum kang B12. Sabi ko, hindi ko naalala. Hindi ko tuloy naalala. Di ba? Sabi sa inyo And most importantly, toothpaste. Toothpaste. So, maraming salamat. Ayan. I-message niyo yung Facebook na pinakita ko. I-Fern Bagwis sa Facebook. So, yan. Maraming salamat sa nagpadala nito. At, may Christmas gift ako sa Jeff. Sa'yo na itong vitamin D. Dahil sinabi mong meron kang high uric acid. So, ayun. Nagbubuo rin ako ng mga stand-up joke talaga about gout. Kasi yung itsura ko, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero, nagulat. Hindi na ako nagulat Kasi yung kain ko talaga parang china-challenge ko si Father Time Alam mo yun? China-challenge ko talaga siya Alaalala ko nung magba-blood work ako, nag-fast food ako, sugar. Parang sabi ko, para makita niya yung maximum. Hindi ko alam kung tama yun. Pero, yung blood sugar daw ay average ng 11 days, di ba? Past 11 days. So, hindi mo siya madadaya ng 1 day lang So, wala. Nag-chill ako ngayon sa mga red meat. So, mga chicken, fish. Luckily, may chicken at fish. May masarap na fish and chips sa Saan ba yung restaurant na to? Brick Wall. Brick Wall BGC. Balita ko, nagsa-stand-up comedy rin daw doon. Coincidental. Hindi ko alam Hindi ko alam. Sabi ko, Comedy Manila. Parte ako niyan Ang daming coincidence sa mundo, no? Di ba? So, meron na doon masarap na fish and chips din. So, fish. Nagpi-fish ako ngayon doon. And kailangan talaga na wala. Parang yun nga, mula nung nabali yung tendons ko, na-appreciate ko na okay, kinukulit ako ng cardio ko. Kasi bago ka operahan, i-ensure nga nila lahat, yung cardio ko, okay, Feb-March, para naman after holidays, magpa-blood work ka uli para malaman natin. So kinakabahan na ako ngayon kasi I think na-diet ko yung cholesterol at uric acid. Kasi hindi ako makagitara Alam mo yun? Hobbies mo Tsaka masakit talaga Pero yung sugar, pare, pag may donut na dyan, alam mo yun? Merong waffle. Paano mo pipigilin yun, di ba? Life is short.
Doon ako, doon ako hirap eh. Kaya rin ako ganito siguro magsalita, no? Yung parang sugar high. Kasi nag-waffle ako kanina eh, na may syrup, tapos donut. Waffle na may syrup, tapos donut, tapos bibingka. At matamis. Kaya ngayon lumalaw si energy ko, pwede ako mag 5 episodes eh. Buta na lang, May. Para siyang joke eh, no? Parang Fern D. Para siyang sketch sa SNL. Pero totoo eh. May Fern D. So, nakakatulong daw siya pala sa pag-control ng blood sugar and everything. At saka syempre, pag mo uminom ng vitamins, toothbrush ka. Toothbrush ka, pare. And non-acidic daw. So, kahit empty stomach, pwede mong inumin. And for the dosage, i-message yun lang yung FB. No? Yun lang. Gusto ko lang maggumawa ng Christmas episode. Kasi in truth, sinasabi nila yung Pasko malamig, di ba? Yung kanta nga ng Apo Hiking Society. Malamig ang simo. Pero dahil sa climate change, umuulan na ng Pasko, mainit. So January, February talaga yung real deal na cool weather. Talaga i-enjoy. Sobrang amazed ko kasi yun yung only time sa Pilipinas na paggabi, mas malamig sa labas kaysa sa loob. Pansinin nyo. Diba? Tumabi ka sa bintana, sarap eh. Kasi the rest of the days, parang kailangan mo mag-aircon, kailangan mo ang lagkit. Pero pag January, February, ang saya eh. Para kang nasa Baguio. Di ba? Ang saya eh. May joke din ako ng ganun, pero feeling ko common na eh. Feeling ko common na. Yung parang, ang basis ng Pilipino sa lamig, hindi degrees eh, kundi Baguio. Pumunta ka Switzerland, oo, nagsasnow. Talaga, lamig? Mga ilang Baguio. But I think parang siyang, narinig ko na siya dati somewhere eh. Parang street joke na siya. So hindi na siya gumagana. So yun lang. Gusto ko lang mag-reminisce sa Christmas at mag-look forward sa Christmas next year. Yun nga yung masakit at parang bittersweet na nangyari tong split disaster ko na nasira yung tendons ko at kailangan ko maoperahan sa Christmas season. So lahat ng Christmas racket, alam mo yun, nagdadasal ako sa Ilocano ancestors ko, hindi ako pinapansin eh. Kasi nag-lose ako ng pera. Baka anong ginawa mo? Split ka, hindi ka tuloy kumita. Oh, apunay ka mo. Diba? Parang ganun eh. So, ang lungkot, and then na-miss ko yung mga barkada dinner. Pero luckily, nasama pa rin ako sa family trip ni Nachi at sa family ko. Naka-Noche Buena kami and Medianoche. Luckily. So, parang nawalan ka ng kita and then hindi mo napuntahan yung barkada mo. Pero, yun nga, kahit Pasko, andyan pa rin yung loved ones mo and family. Yun yung And malaking parte yung racket sa na-realize ko lang sa Christmas. Kaya pala saya ko pag Christmas Ibigyan ka sobra ng mga ninong mo dati. Wala yung materials din. Materials. Diba? Ika nga ni Madonna, we live in a material world. Yung material girl. Yun yung pagkakaila eh. Tapos napansin mo, pagka tumanda ka na, dati ng bata ka nakakuha ka ng brief, putya, bad trip ka eh. Putyang ninong yan, binigyan ko ng brief. Ano ba? Yung ibang kaklase ko may Power Rangers. Si White Ranger, kinakabi niya kay Red Ranger, naging si Ultraman. Putya, ang lupit ng mga laruan, ako bibigyan mo ng brief. Diba? Nung bata ko kaya socks, panyo. Diba? Busit na busit ka, diba? Alam mo na yun eh. Ewan ko, ako lang nakaka-relate pero alam mo yung box ng SM, yung maliit na box na parang cardboard. Naalala mo ba yun? Di ba? Usually sew-in yun or box na cardboard. Pag ganun yung binigay sa'yo, inaalog mo yung ang bata ka eh. Pero pag ganun yung box, di mo naaalugin eh. Wala namang tunog ng medyas eh. Di ba? Ang tunog ng medyas pag pinakinggan mo yung medyas na binigay ng ninong mo, parang sinasabi niya, hindi kita ganong kamahal. Parang ganun yung sasabihin ng medyas pag inalog mo eh. Parang napilitan lang akong kuning ninong eh. Ayoko nga maging involved talaga sa childhood mo eh. Parang ganun yung tunog ng medyas. Pero nung tumanda ka na, ngayon, pag nakakuha ko medyas, parang jackpot. Panyo, brief, di ba? Jackpot, putya, hindi ka nabibili. Alam mo yun, meron kang, parang nakatipid ka. Di ba? Sa grocery mo. Iba na ngayon pag matanda ka, ma-appreciate mo na yung panyo. Di ba? Parang, putya, nice. Di ba? Bigyan ko ng kuya ko ng brief, putya, nice. Iba na pag matanda ka, mas na-appreciate. Parang, nawawala yung magic ng Christmas. Pwedeng highlight to no? Ito na lang, para madalian yung TPN. Pag Christmas, nawawala yung magic ng Christmas
miracles or Christmas morning and Christmas joy. At nagkakaroon, puta na pressure ako sa highlight, nakalimutan ko yung sabihin ko. Ulitin ko. Pag Christmas, pag tumatanda ka, nawawala na yung childhood Christmas miracle of Christmas morn. Pero nagkakaroon na ng magic yung mga natatanggap mong medyas at socks at brief na parang, di ba? Iba na yung magic eh. Pag binigyan ka ng liquid soap, para binigyan ka ng liquid, putya, hindi na ako bibili ng sabon. Nice! Di ba pag na-receive ka ng Christmas liquid soap ng bata ka, parang, ano ba to? Sana binigyan nila ako ng greeting card na pack yun ni Ninong. Anong gagawin ko sa liquid soap? Anong gagawin ko sa medyas? Pero pag matanda ka, parang nagkakaroon ng magic yung mga ganong mundane. Di ba? Ano pa ba yung mga mug? Picture frame. Wala no? Hindi nagbabago. Mabubuisit ka pa rin. Hindi naman sa mabubuisit ka, magagamit mo naman kasi yung mug. So I guess, okay, parang neutral na. Parang mug, parang, okay bro, matagal na tayo hindi nagkita, pero alam mo yun, baka mapakanibahan kita sa future, so here's a mug. Ganun yung sabihin nun eh. Di ba? Ano ito? TPN mug ba yan? Ano na? TPN tumbler. Yeah. Iba yung tumbler eh. Iba eh. May class yung tumbler eh. Iba eh. Iba yung tumbler. Parang ginastosan eh. Pag mug, ewan ko, meron lang siyang bad rap. Meron lang siyang bad. Dahil nga sa mga joke na ganito, ginagawa ko mga hacky, corny jokes. Hindi na siya kasing ano. Pero yun lang. Again, pag bad trip ka pa sa Pasko or naiinis ka or may bad memories, for sure meron kang version ng Pasko eh. And hindi siya seasonal eh. It's not a seasonal thing. Just like Ferndy. It's not a seasonal thing. Take this all year round. Umaro-ay yung Ferdy sa, pucha. Yan ang former O-Shopping host, Victor Anastasio. So kung advertiser ka at nakikinig ka sa podcast, look no further. Di ba? I-DM mo na ako sa Instagram, sali ka sa Telegram group, sabi mo, let's do business, pare. Let's do business. Di ba? Yun, maraming salamat. Napareminis lang ako sa Pasko. And ika nga ni Michael Jackson, bata ba yan? Hipuan na. Joke lang. Di si Jose Marichan pala yung made, everyday, araw-araw Pasko. Di ba may kantang gano'n? Hindi ko maalala yung, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. Yung, di ba? Always. Sabi ni Jose Marichan eh. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. So, year-round, bumibili ako ng Uniqlo. Kasi si Jose Marichan din yung endorser nun eh. Bibili ba ako ngayon? Hindi naman Christmas. Pero sabi ni Jose Marichan, spirit of Christmas ngayon. Siya endorser nito. So, bibili ako ng Uniqlo. Ganon. Maraming salamat sa TPN. This is Intellect Walwal with Victor Anastasio, recorded here sa ating transitional studio. Binubuo pa kasi yung studio sa taas. Yung studio na yun, para yung tatalunin niyo yung Disney World. Tatalunin niyo yung Universal Studios. Wala kasi sinabi doon. Dumalaw kayo dito sa bagong studio. May mga theme park dito. Dumaan ka, mumurahin ka ng Cool Pals. Alam mo yun? Yung ganun. Ganun kalupit. Talo Universal Studios. Dumaan ka na, sasampalin ka ni Red. Bago matulog. Ganyan, pare. Yan ang bagong studio ng TPN. Parang theme park. Ano ba may mga podcast dito? Diba? I-wrestling ka ni Chino Liao. Yan. Maraming salamat sa TPN, the Pod Network. Supportahan natin lahat ng podcast, especially mga comedy podcast, Comedy Manila, lahat ng show. Siyempre, inaasahan ko kayo sa March 22, Alabang. Again, mag-open mic ako right after this. Diba? Parang ano na yan eh. Right now, it's 8:05 and nagpa-follow-up check-up ako sa doktor ko umalis ako ng bahay ng 8 a.m. So, 12 hours na akong gising. And mag-open mic pa ako. Yung mga kilala ko, alam na yung parating eh, no? Vitamin B12. Kakasabi ko lang, hindi ko ininom eh, no? Tapos ngayon, sinasabi ko na. Makakatulong yan. So, iinom ako ng vitamin B12 bago mag-stand up. Pucha, yung open mic ko, 2 hours. Maraming salamat. Ika nga sa law, nung sinabi natin sa college, the usual exaggerations of trade are allowed. So, hindi ko sinasabing 2 hours yung open mic ko. Maraming salamat
sa, of course, sa ating food sponsor ngayon. Kasi wala tayong food sponsor. Pero, I guess technically food siya, no? Food for yourselves. Ferncy. And of course, buy legit. Mahirap bumili ng fake. Alam natin online. Hindi lahat. Ayaw natin lahatin. Pero, alam mo yun, bibili ka ng baka fake yung online na hindi mo kilala. So, punta kayo sa FB na to. Message sila. Kasi may kilala ako bumili ng fake na Levi's. Patay! Maraming salamat. I-follow nyo yung Intellect Walwal with Victor Anastasio. I-tap or i-click nyo yung follow button sa Spotify. Natutulungan ako niyan. Natutulungan din kayo para makita nyo kung may bagong labas na episode. Parang, nice! May bago siyang vitamins. Parang ganun. And also, ano pa ba? Yun. Comedy Manila, all socials. Follow nyo ako sa Instagram, @Victor Anastasio, TikTok, @Victor Anastasio. At, nga pala, 24 oras every night yan sa GMA. No? Wala ako dyan, pero dapat updated tayo sa Malina. Marami ako stock jokes eh. Marami na ako stock jokes na naiipon na masaya lang bitawan lagi. Kasi parang, nag-guest ako sa isang TikTok lock sa GMA. Tapos yung mga kasama ko, mga bagets na may serye. Wala akong show nun eh. Wala akong show, tambay lang ako. So parang, ikaw Victor, ako nagla-live po ako, tsaka yung pamanood kayo sa 24 oras every night po sa GMA. Wala po ako doon, pero dapat updated tayo sa balita. So yun yung stock joke ko. Isa pang stock joke ko yung, kanya may kausap ako, no? Kaya nag-usap kami ni Jeff o ni Ellie, yung taga ano, parang ganyan. Hindi na. Mag-uusap ako ng mga 10 minutes. Tapos bababa akong ganun. Wrong number. Yan yung mga stock jokes ko. Ano pa ba? Pwede nyo gamitin to. No? Usually pagka-jokes ng stand-up comedian, tabu talaga yun. Bawal yung kopyahin kasi parang, wala eh, unwritten rule siya na parang dapat original ka. Pero ito, binibigay ko to sa inyo for free, no? Meron pa akong, ito pa, isang paborito kong stock joke. Kunyari sa restaurant. Restaurant. Kaya tatanong ko, yung waiter, syempre maririnig to ng mga tao sa paligid, no? Dahil KSP ako eh. Itong spaghetti nyo, ilan ang sinaserve? 4 to 5, sir. 45 people. 45 people? Yeah, stock joke na rin yun. Sabihin ng waiter. 4 to 5, sir. Pa-out na ako. Joke pa ng joke eh. Pagod na ako, sir. Yun. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa next episode ng Intellect Walwal. May guest na ba uli? Wala na bang guest? O ano ba yung dala ko next time? Na ano bang pag-uusapan ko? Baka may dala ba ako uling toothpaste? Or food sponsor. Maraming salamat ulit sa nagpadala ng vitamins para kay Jeff to. And the rest, syempre, dahil para sa akin. Dahil ako yung, ano mo na, ika ka ng Cool Pals. Kami muna. So maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at ma-appreciate nyo kung ano yung Christmas para sa inyo. No? Baka putya, pagtira nyo ng tira eh, no? Bakit pakinggan? Pag inom nyo ng vitamins, yun yung Christmas nyo. Di ba? Parang, ayos Di ba? Hindi natin alam. Maraming salamat. Peace out until the next episode of Intellect Walwal with Victor Anastasio. Health is wealth. And by genuine, peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.